Acts 20:35. Remember that our Lord Jesus said, more blessings come from giving than from receiving. The other versions would say it is more blessed to give than to receive. More blessings in giving. And this means in giving things, help, in giving time, in giving love. Hindi lang limitado sa mga material na bagay ang ibig sabihin ng giving. More blessings in giving. Dear Lord, we ask for a simple message, one that will touch our hearts and move us to doing the right things in our daily lives. Kayo po ang mangaral, turuan niyo po kami, at sa sandaling ito pakalinisin upang maging tama at mainam na sisidlan ng iyong karunungan ang aming isip. Guide us, take us by the hand, lead us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. There is more blessing in giving because giving is commanded by God. Yung pa lang, blessing na kasi utos ng Diyos. Pag sinunod mo, naintindihan mo o hindi, alam mo man ang kauuwian o hindi, siguradong blessing yon kasi utos ng Diyos na tayo'y maging mapagbigay, palabigay. And giving is exemplified by God. Siya na ang nanguna, nagbigay ng halimbawa sa pagbibigay. John 3:16, for God so loved the people of this world so much that He gave. Ganon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan at ibinigay niya at ang kasunod na ay ang kanyang kaisa-isang anak. Ang pag-ibig ay nangangahulugan ng pagbibigay. At ang Diyos na ang nanguna at nagbigay ng ganitong halimbawa. Giving is exemplified by Jesus and other godly people in the Bible and even in our present life. Surely, giving is the best thing to do. In fact, Jesus gave the supreme sacrifice Himself. Ano pa ang pwede mong hindi ibigay kung ang sarili ay naibigay mo na? At dahil yun ang naging talab sa buhay ng mga mananampalataya. Sila rin naging palabigay. Acts 2:44-45, all the Lord's followers often met together and they shared everything they had. They would sell their property and possessions and give the money to whoever needed it. Hindi communism o socialism ang umimbento ng ganitong economic and social norm. Ang mga mananampalataya kay Jesus ang nagpasimula nito. Ang mga tunay na mananampalataya ay nagturingan na magkakapatid at ang kulang ng iba ay ibinibigay nung may sobra at dumadating pa sila sa punto na nagbebenta sila ng mga lupain, mga ari-arian para itustos at ibigay sa mga nangangailangan. At ang kasunod na sinabi ng mga verses na ito, and the church grew. And the Lord added to their number daily those who were being saved. At ang kanilang preaching ay hindi salita, kundi gawa. At anong gawa ito? Pagbibigay sa kapwa. Sino nga naman ang aayaw na sumali sa ganyang uri ng kapatiran kung nagbibigayan at nagtutulungan? At gano'n na lang ang kanilang pagkaunawa ng kabutihan ng Diyos na dinaan sa pagbibigay ng kanyang anak na si Jesus, kaya ang bunga ng kanilang pananampalataya ay pagbibigay din. Kaya madaling malaman kung tayo'y tinatablan ng paniniwala natin kay Jesus, tayo'y nagiging mapagbigay. There is more blessing in giving because God promises to bless the giver. Hindi lang naman niya inutos, bagamat utos pa lang sapat ng dahilan para gawin, pero meron pa yon nakakambal na pangako na pagpapalain niya ang mga palabigay. Sa katunayan, sa sinabi ni Jesus na halimbawa o illustration nung paghuhukom sa dulo ng panahon, yun daw mga dadalhin sa kaharian ng Ama ay yung mga gumawa ng mabuti at nagbigay sa kapwa. Matthew 25:34 and 40, story ito ni Jesus. Then the king will say to those on his right, my Father has blessed you. Come and receive the kingdom that was prepared for you before the world was created. Whenever you did it for any of my people, no matter how unimportant they seemed, you did it for me. Lahat daw ng ginawang mabuti sa kapwa, ituturing ng Diyos na ginawa sa Kanya, kaya siya ang magbabayad, magtutumbas, magsusukli, maggagantimpala.
At sa Proverbs 11:24, sometimes you can become rich by being generous or poor by being greedy. Yan daw ang batas ng Diyos, na payayamanin ka ng iyong pagbibigay at maaaring pagdahupin, paghirapin ka pag masyado kang sakim at makasarili. Baligtad, you keep that which you give away and you lose what you selfishly try to keep. There is more blessing in giving because the more people give, the more they receive. That is the rule of God. Sigon sa iyong ibinibigay, based on what you give, is what you will receive from God. Luke 6:38, if you give to others, you will be given a full amount in return. It will be packed down, shaken together, and spilling over into your lap. The way you treat others is the way you will be treated. Although these verses are often used in reference to giving donation, to giving offerings and tithes and everything, the original and the first meaning of this is giving forgiveness. At kung paano ka daw nagpapatawad sa kapwa, ganun ka rin patatawarin ng Diyos. Kung kuripot ka sa pagbibigay ng patawad, kuripot din sa iyo ang Diyos. Kung masagana kang magpatawad sa kapwa, masagana rin ang pagpapatawad sa iyo ng Diyos. Ang panukat na ginagamit mo sa iba, ang siyang gagamitin sa iyo. So dapat talaga mapagpatawad tayo, mapagbigay, dahil tayo'y maka-Diyos, at kung hindi ka naman talaga maka-Diyos, dahil lang matalino ka, magiging mapagbigay ka pa rin, at mapagpatawad, kasi kung ano ang ibinibigay mo sa kapwa, yun lang din ang ibibigay sa iyo ng Diyos. So, the blessing and the forgiveness that you receive from God is limited only by your own giving of forgiveness and giving of love to others. Ikaw ang nagpapasya kung paano ka itatrato ng Diyos. Yun ay kung paano mo tinatrato ang iyong kapwa. The more people give, the more they are protected from loss. Sasabihin ng iba, magbibigay pa ba ako? Kapos nga ako. Magbibigay ba ako? Kailangan ko ng puhunan. Magbibigay ba ako? Kailangan ko. Pero ipinangako sa Malakay 3:10-11, I am the Lord all-powerful, and I challenge you to put me to the test. Bring the entire 10% into the storehouse, so there will be food in my house. Then I will open the windows of heaven and flood you with blessing after blessing. I will also stop locusts from destroying your crops and keeping your vineyards from producing. Sabi niya, ako ang pinakamakapangyarihan sa lahat, di ba? At dahil sa kapangyarihan yan, batay sa kapangyarihan yan, hinahamon ko kayo, subukan niyo ako. Sabi niya, at pag ginawa niyo yan, bubuksan ko ang bintana ng langit at pababahain sa inyo ang pagpapalang tsunami. Sabi niya, at higit pa riyan, pipigilan ko ang mga balang, ang mga insekto, ang mga salot, ang mga peste sa pagsira sa inyong mga tanim. Ibig sabihin, kung ikay palabigay at matapat, the Lord protects your livelihood from all kinds of threats. Ipagtatanggol ka niya sa magnanakaw, sa mga manggagancho, sa mga maninira, sa mga manunuba, sa lahat. Amin ganun. Subukan niyo ako. Nagpapasubok nga siya. There is more blessing in giving because the giver is in control. Masarap yung nagbibigay Ikaw ang may control ng sitwasyon. You can give what, when, where, to whomever, however you like. And the giver can derive great pleasure from such giving. If our heart is in the right place, we derive great pleasure when we give. Masarap magbigay pag ang puso nasa tama ng lugar. Hindi sumasama ang loob mo. Lalo't ang binibigyan mo ay talagang karapat dapat bigyan. O nangangailangan talaga at hindi kayang tulungan ng sarili. Pagtulong mo noon, tumataas ang espiritu mo. It is a source of great pleasure to give. At kung hindi pa tayo nakakarating sa ganong state of spirituality, sanayin natin ating sarili. Kasi baka napakalaking ligaya ang nawawala sa atin, hindi natin nalalasap kasi hindi tayo nagbibigay ng buong puso at buo sa loob. Proverbs 19:6, everyone tries to be friends of those who can help them. So this is one of the perks of being helpful. Everybody's friendly with you.
Sabi mo, kasi may pinapakinabang lang naman. Kasi naman hindi friendly kasi walang pinapakinabang, mabuti na ang friendly. Kahit dahil lang may pinapakinabang sa'yo. Marami kang kasama, marami kang kaibigan. Natural kasi palatulong ka eh. Pero kung ikay palahingi, baligtarin mo, palautang, iniiwasan ka na ng mga tao. Napakasakit naman sa damdamin yung alam mo iniiwasan ka. Binabaliwala ka na lang. Kasi nga wala kang ginawa kundi manghingi o mangutang. Proverbs 17:8, a bribe works miracles like a magic charm that brings good luck. So, another form of giving, sabi nga nun, alam nyo, yung nagbibigay ng padulas, daig pa niya ng may virtud, daig pa niya ng may agimat. Doors open, things move, people help them pag marunong silang magregalo. A gift opens doors, oils the machinery. A gift helps in improving ease in doing business. And it is Proverbs 17:8 that said that. Alam niyo kung ano yung masamang bribe? Yung ginagamit sa court. Yung naglalagay ka sa mga justice, sa mga hukom, para yung masama palayain at yung mabuti ikulong. Yun ang masamang bribe. Lagi may nagtatanong, paano po yan? Pagka pinapamerienda po yung clerk, ang bilis-bilis kung lumakad ng papel ko. Di pa meriendahin mo. Ano naman ang masama doon? Pinamerienda mo pala, lumakad yung papel mo. Ang masama, yung nagbibigay ka sa hukom na yung guilty kong kamag-anak, huwag mong pagiltihin ha. O kaya yung hindi guilty na itinakdal ko, yun ang pagiltihin mo. Heto ang bribe. Yun ang napakasamang bribe kasi mayroong napapahamak. Pero pakain ka lang naman ng clerk sa City Hall, binigyan mo ng turon. Ano na ba naman yun? Kahit nga hindi siya clerk doon masama na bang magpakain ng kapwa-tao? Sabi ng Proverbs 17:8, a bribe is a charm to its giver. As long as it is not to thwart justice, not to pollute correctness in the rendition of justice. Laging may konteksto ang mga verses. There is more blessing in giving because deeper happiness, deeper satisfaction is not in keeping but in giving. Parang pagka ikaw ay empacho na, yung ang dami-dami mong kinain, may indigestion ka na, the pleasure really is in making it go out of your system. It is in giving it up. There is great pleasure in letting go, especially of your biological processes. Ganon din yung mga bagay, may pleasure yung pagbibigay. Proverbs 11:26, people curse the one who hoards grain, but they pray God's blessing on the one who is willing to sell. Of course, the context is may tag-gutom, people, traders are hoarding grain para taasan ang presyo, ayaw nila magbenta, at sa ganun daw mga panahon, isinusumpa ng mga tao yung ayaw magbenta, at idinadalangin nilang pagpalain pa ng Diyos yung nagbebenta, lalo sa mababang halaga. In other words, yung nagbibigay at nagdaramot, magkaiba na magiging trato mula sa mga tao, and the more giver the person is, the more siya ipapanalangin ng kapwa. Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Napapansin nyo ba kahit sa mga kamag-anak, yung kamag-anak, kaibigan, kapitbahay na palabigay, siya itong hindi maubos-ubusan na binibigay. Yun namang maramot, laging wais, laging nang lalamang, siya naman yung laging kapos. O kaya ang dami-dami niyang naipon sa kanyang pagiging makunat, tapos isang dilubyo lang, ubus agad, wala lahat, baliwala ang kanyang buong karamutang inipon. That is why giving is better than receiving. There's a very big problem with give me. Bigyan mo ako. Malaki ang problema niyan because people do not usually give. People do not usually give as you want them to. Pagka ikay palahingi, palaasa, malamang mabibigyo ka lang lagi. Kasi hindi naman laging ibibigay sa iyo ng tao ang gusto mong ibigay niya. So kung ang mode ng iyong buhay ay manghingi kaysa magbigay, maraming beses you will only be frustrated. Because people who ask
people who depend on others are bound to be frustrated. One other difficulty, kung nando ka sa receiving end at hindi sa giving end, recipients are not in control. In fact, recipients could be controlled because recipients could get indebted. Pag ikaw ang nagbibigay, para ka ng boss. Ikaw ang nagbibigay kahit na hindi nakakatawa yung joke mo, tawa na ng mga tao kasi may regalo ka, may bigay ka. Pero kung ikaw yung binibigyan, baligtad. No? Wala kang control. Kung ano lang ibigay sa'yo, kung kailan ibigay, magkano ibigay. Tapos, nakatali ka, may utang na loob ka. May utang ka na pera, may utang ka na bagay, at may utang na loob ka pa. Proverbs 22:7, the borrower is slave to the lender. Ang nangungutang ay alipin ng nagpapautang. Kahit pa nagbayad ka na, o kahit nagbabayad ka, o kahit matagal ka ng bayad doon sa utang mong pera, paano yung utang na loob? Kaya mamimili na rin lang tayo. Saan ako pupwesto? Sa nagbibigay o sa tumatanggap? Mas maraming kaligayahan, mas maraming kalayaan at kasiyahan yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya dapat ang tao, sa abot kaya ng lakas, maging masigasig na kumita para hindi siya manghingi at kumita ng sobra para siya pang magbigay. Dapat sikapin ng tao na hindi siya palaasa. At kung umaasa man siya paminsan-minsan, hindi lagi. At kahit siya umaasa at nabibigyan, nagsusukli siya kahit paano. Hindi yung pagka nagsalita yung nagbibigay sa'yo, para ka ng pinitpit na luya, wala ka nang masabi. Bow ka na lang ng bow kasi get ka ng get. It's not a dignified way to live. To be receiving all the time. Unless you're too old, too young, or too sick. And I always emphasize that. Pero ang dami-daming malalakas ang katawan, palahingi. Sila pa yung malakas gumastos. Sila pa yung tampurista pag hindi nabigyan. At sila pa yung maluho. Ephesians 4:28, if you are a thief, quit stealing. Be honest and work hard so you will have something to give to people in need. Kung dati kang nagnanakaw, tumigil ka na ng pagnanakaw. Baligtarin mo ang buhay mo, maging malinis ang iyong kalooban, maging matapat ka, magtrabaho kang mabuti, para yung kailangan mo, ikitain mo, at higit pa riyan, sumobra pa sa kailangan mo ang kita mo para may maibigay ka naman sa mga tao na nangangailangan, mabaligtad naman. Yung dating ikaw lagi ang binibigyan, gawin mong ambisyong ikaw naman ang makapagbigay. Gaano karami sa mga binibigyan na tumihingi ang may ambisyong sa pinakamadaling panahon, sa abot ng aking makakaya, babaligtarin ko ito. Ate, bigay ka ng bigay sa akin sa pag-aaral ko. Tatapusin ko agad ang pag-aaral ko o di ko man matapos ito pag nagtrabaho ako, susuklian naman kita, bibigyan kita. Pagpapahingahin kita. Kuya, ikaw ang gastos ng gastos sa mga magulang natin kasi wala akong kaya ngayon. Pero ang ambisyon ko, makapagtrabaho ko, makapagnegosyo, kumita para makapagpahinga ka naman sa pagbibigay at ako naman ang magbibigay. Pero maraming tao baligtad. Pagka may kuya o ating nagsimulang magbigay, hanggang kamatayan na yon. Mapapasubo ka na ikaw lagi at ikaw lagi at ikaw lagi. Kasi yung iba, iaasa na sa'yo. Sabi, ay, mayaman naman siya. Ay, may pera naman siya. Maluwag naman siya sa buhay. Hindi yun ang point. Ikaw ba? Natulungan ka ba nitong tinutulungan ng kuya mo? Pinalaki ka ba ng magulang nyo? Pinalaki ka ba ng mga taong ito? Tinulungan ka ba? Yes. Therefore, magsukli ka rin. Kahit na may nagbibigay na sa kanila na mas mapera sa'yo, ikaw may obligasyon pa rin magbigay. Dapat ang obligasyon ng tao, lalo't nakatanggap, ibaligtarin yon at siya naman ang makapagbigay. Hindi yung lagi na lang na iaasa mo. Exempted ka na dahil lang mahirap ka. Receiving what you do not earn or you do not deserve is stealing. Halimbawa, tanggap ka ng suporta mula sa iyong tiyo, tiya, ate, kuya, kung sino man. Deserve mo ba? Bakit ka naman sinusuportahan?
Dahil ang aga mo nag-asawa, nagkaroon ng mga anak, tungkulin na nilang suportahan ka. Bakit? Tinulak ka ba nila mag-asawa? Tinulak ka bang magkaroon ng anak ng maaga? Nagkaanak ka na maaga, di maghanap buhay ka para buhayin mo yung anak mo. Hindi iaasa mo sa iba. Yung umaasa ka sa iba na hindi mo naman deserve, hindi mo na-earn, hindi mo itinanim, tapos umaani ka, stealing yon. Because you don't deserve it. It is not rightfully yours. Receiving what is wrongfully acquired, and receiving when the giver unwillingly or unjustly suffers when giving to you, that is stealing. Yung kuya mo na sana'y nakakapanligaw man lang, nasa edad na, pwede na makipag-date, hindi mo lang makapag-date dahil hingi ka ng hingi, stealing yun. Ninanakaw mo yung kaligayahan niya Ninanakaw mo yung budget niya. Tapos ikaw wala namang ginagawa sa buhay, hingi ka ng hingi. Dapat ang mga tumatanggap, ang ambisyon, pagpahingahin yung nagbibigay. Hindi yung nagpaplano agad, ano kaya hihingin ko next month? Ano kaya susunod kong hihingin? Bakit? Ano ang tanim mo? At kung minsan nagtanim ka lang naman na isang buto, 3 kaing na yung naani mo, di ba parang sobra na yon sa tinanim mo, yung inaani mo? Nagawan mo lang ng kaprasong mabuti nung unang panahon, habang panahon ka na ngayong umaasa at humihingi, hindi na katumbas ng ginawa mo sa kanya, yung ginagawa niya sa'yo. Pag tinakaw na rin yun. Dapat nating expand ang ibig sabihin ng pagnanakaw. Yung hindi mo kinita, hindi mo deserve, tapos nagpupunta sa'yo, inakaw yun. At sabi ng Ephesians 4:28, stop. Tigilan ng ganyang bagay. Ang kahanga-hanga, ang marapat, the ideal is to move from getting to giving. Baligtad rin. To move from asking to planting. May gastos ka next month, next year. Wala ka namang ginagawang trabaho, wala kang ini-invest, wala kang itinitinda o binibili at ninenegosyo. Saan mo inaasahan kukuhanin yung panggastos mo? Hihingin mo? Na naman? Hindi yan ay tinuturo sa atin ng Diyos. Sabi nga ni Paul, if anyone does not work, he should not eat. So, ang sabi ng verses na binasa natin, stop stealing and asking and receiving. And be self-supporting, be self-sustaining. Make surplus income to be able to pay your debtor, to give to others, to reverse the poverty cycles that ruin your life. Baligtarin ang takbo ng buhay kung laging tumatanggap lang. If you were needy, if you were not needy now but could become needy, position yourself in the path of blessing. Pag may parada, alam mo kung saan dadaan yung parada, doon ka na naghihintay, doon ka nakatayo. Ganon din ang pagpapala, may dinadaanan yun na ruta, dapat doon ka nakatayo para ka matamaan, maambunan ng grasya. Doon ka sa lugar na pwede kang umani. Saang lugar yon? Dito sa lugar na nagtatanim ka. Doon ka sa lugar na pwede kang tulungan, anong lugar yon? Yung tumutulong ka. Nagtatanim ka para mayanihin. Kasi ang hindi nagtanim, tas umaani, ang tawag doon, magnanakaw. Plant good. Plant goodwill. Kung minsan, wala ka talaga magawa. Hindi panahon sa iyo na kumita ngayon, hindi uso sa iyo ang pera, hindi ka, kumbaga, dinadaanan ng maraming pagpapala ngayon. Pero pwede ka maging matulungin, maging mabait, mag-assist ka sa kapwa. Gamitin mo ang lakas na natitira sa iyong katawan para makabuti sa kanya, gumawa ng mabuti sa kanya, paglingkuran siya, para naman kung bigyan ka, deserve mo naman kahit paano. O kaya, maisipan man lang niya tuloy na bigyan ka. Do good. Yung paggawa ng mabuti, magandang tanim yan. Hindi naman lahat ng pamumuhunan, pera ilalagay mo sa negosyo Yung paggawa mo sa mabuti sa kapwa, puhunan din yun. Pwede din yun na magbunga. Give. And very importantly, do not ask needlessly. Huwag kang hihingi ng hindi mo talaga kailangan. Para kung dumating yung totoong kailangan at wala kang pangtustos, may mukha ka pang ipakita para manghingi. Hindi kaya maliit, malaking bagay, humihingi ka. Emergency at hindi emergency, humihingi ka.
pati pang party, pang forma, pang yabang hinihingi mo pa. Pagdating ng panahon na naputol yung paa mo at kailangan niya ng karugtong nabibili na paa, kahit paa ng baka, pata, crispy pata, pag humingi ka naman sa kapwa mo, tulungan ka kasi hindi pa pagod at sawa sa paghingi mo. So in other words, huwag mong gamitin yung credit line mo in a very foolish way. Ireserba mo yung iyong goodwill. Do not ask needlessly, do not ask too much and too long. Makahalata ka na ilang buwan ka nang binibigyan, ilang taon ka nang binibigyan. Kailan titigil yon? Pag lang patay na yung nagbibigay sa'yo? Mag-isip. Hindi kung patuloy kang binibigyan, buong puso kang binibigyan, lalo sa mga Pilipino na kababayan natin. Minsan talagang ang sama na ng loob mo, wala ka na maibigay, hirap ka na, pero hindi mo pa rin pinapahalata, binibigay mo pa rin. Pero yung bang ganong kagandahang loob ng nagbibigay, dapat nating pagsamantalahan. Hindi kumikibo ay hindi nagdurusa. Hindi kumikibo ay madali sa kanya ang ginagawa niya. Baka hindi lang talaga siya paladaing. So be kind to others, especially be kind to your giver, and be kind to your potential giver. Bata ka pa. Ang sungit-sungit mo sa mga bata. Malakas ka pa, kayang-kaya mo masuportahan ang sarili mo, pero hindi mo ba naiisip, baka dumating ang panahon na mabuhay ka na lang sa awa ng mga batang ito na sila na yung may edad at ikaw ay super tanda na, hindi mo ba naiisip na pwede mo sila maging potential givers? Hindi mo ba naisip lang yung kapitbahay, pwede mong maging potential giver? Kung wala kang kotse, wala kayong sasakyan, malayo kayo sa sibilisasyon, tapos madaling araw, naghihingalo ka, madala ka man lang sa ospital dahil meron siyang sasakyan. Hindi mo siya kailangan ngayon, ibig sabihin, hindi mo na siya kakailanganin kahit kailan. Kaya napakalaking kahangalan na makipag-away sa kapitbahay. Makipag-away sa mga nasa paligid. Kasi pag bigla ka nanigas at nagpagulong-gulong dyan, yung nasa paligid mo dadampot sa'yo. Be kind to your potential givers and helpers. Proverbs 11:17, kindness is rewarded. It's a rule. If you're kind, you'll be rewarded. Hindi laging doon sa ginawan mo ng mabuti dadaan ang pagpapala sa'yo, kuminsan sa iba, pero babalik at babalik sa'yo ang inihagis mo sa langit. Kung ang inihagis may kabutihan, kabutihan ang babalik sa'yo. Pag ang inihagis may kasamaan, kasamaan ang babalik sa'yo. Kaya yung mga tao nagtataka, bakit kaya nagkakaganito yung buhay ko? Isipin mo kung anong inihagis mo nung araw sa langit. Kasi kung yan ang bumabalik, ibig sabihin, yan ang hinagis mo. Hindi naman pwede magkamali ang Diyos. Yung hinagis mo sa iba tumama. God is just. Galatians 6:7, you will harvest what you plant. Especially self-reliance and non-dependence. Pag sinanay mo ang sarili mo maghanap buhay, sinanay mo ang sarili mong magtiis kung wala, huwag manghingi na manghingi lagi, sinanay mo ang sarili mong maging productive and fruitful, babalik at babalik yan. Invest in yourself. Train yourself to be fruitful para hindi ka humihingi, ikaw pa ang nagbibigay. 2 Corinthians 9:6, remember this saying, a few seeds make a small harvest, but a lot of seeds make a big harvest. Konti ang tanim, konti ang ani. Maraming tanim, maraming ani. Invest in, give to many ventures. Give to many potential helpers and givers. Ecclesiastes 11:1-2. Be generous and someday you will be rewarded. Share what you have with 7 or 8 others because you never know when disaster may strike. Sabing ganun. Maging palabigay ka at magagantimpalaan kapag dating ng araw. Magbigay ka sa 7, 8 iba-ibang tao kasi hindi mo alam kung sino dyan ang magsusukli, kung sino dyan ang magbabalik sa'yo. So don't put all of your eggs in just one basket. Don't be kind and nice to just one person. Paano kung pagdating ng araw, selfish pala siya? O nagkaroon siya ng asawang selfish, edi wala ka na. O ang bait-bait niya, bigla siyang nadaganan ng natutumbang puno ng kamatsile.
natusok siya ng tinik ng kamanchile at na-infect siya at bigla siyang namatay, o di wala na, kaisa-isa lang yung minahal mo, namatay na, wala na. Kaya sabi, damihan mo. Be kind to many. Ganon din yung negosyo. Huwag lang isa. Diversify a little bit. Para pag hindi uso yung isa, hindi kumikita, may isa ka pang pwedeng asahan. Don't put all of your eggs in one basket. At huwag kang kung may isang ginawang tama ay tama na. Dapat sige ka pa ng sige. Kasi hindi natin alam kung alin sa mga project natin ang makiklik. Ecclesiastes 11:6, plant your seeds early in the morning and keep working in the field until dark. Who knows? Your work might pay off and your seeds might produce, or whether both will do equally well. Sa ganun, may ginagawa ka ng ganito, may ginagawa ka pang iba. Hindi isa lang. Para pag inabot ng dilubyo yung ginagawa mong isa, may isa ka pang pwedeng sandalan at asahan. And remember, in the context of our topic, giving is actually investing. Kaya mga maramot, hindi nagbibigay, ang totoo, hindi sila namumuhunan, so huwag silang umasa ng tubo. Huwag silang umasa ng harvest kasi hindi sila nagtanim. But beyond just investing, give for enjoyment. Isang sikretong balong ng kaligayahan ang pagbibigay basta't galing sa puso. At hindi masama na sa paggawa mo ng mabuti sa kapwa ay umaasa kang gagawa ka niya ng mabuti. Normal lang yon. Hindi masama sa isang magulang na ibigay ang lahat-lahat sa kanyang mga anak at inaasahan niyang pagdating naman ng araw ay ibigay ng mga anak niya ang lahat-lahat sa kanya, sa kanyang katandaan. Hindi masama yon. That's the law of life. 1 Corinthians 9:10, whoever plows and threshes should be able to do so in the hope of sharing in the harvest. Sino man daw ang nagbubungkal ng lupa, nag-aani, dapat ginagawa niya yun dahil umaasa siya na mayroon siyang parte sa ani. Hindi siya bungkal ng bungkal, tanim ng tanim, hirap ng hirap, tapos wala naman pala siyang mapapala. So hindi masamang mag-isip na may mapapala ako sa ginagawa kong mabuti. Normal lang yun. That's the law of nature. Plant to harvest, and it's not wrong to expect to harvest if you planted. Ikaw na tinaniman ng mabuti, ginawa ng mabuti, ang masama ay kung di ka magsukli, di ka magbalik, di ka magbigay. 2 Timothy 2:6, and farmers who work hard are the first to eat what grows in that field. Yung naghirap sa'yo, yun ang dapat unang makinabang kung ikaw ay mabunga na. Nagtaguyod sa'yo, nagmahal sa'yo, nag-alaga sa'yo, tumulong sa'yo, nagpahiram sa'yo, nagpautang sa'yo, yun ang dapat makinabang pag ikay mabunga na. Huwag mo dapat kinakalimutan yun na parang walang nangyari. Maraming mga kapatid, matapos paghirapan na tulungan ng kanilang mga ate, mga kuya, maging ng kanilang magulang, oras na nagkaasawa na, nagkaka-amnesia. Wala nang alam na gawa ng mabuti, kundi asawa niya. At kung nagkaanak, yung anak niya, nakalimutan na yung magulang, nakalimutan na yung mga tiyo, mga tiya, nakalimutan na yung ate at kuya. Kasi ang mundo niya, umikot na lang sa kanyang asawa at anak. No! Gawan mo ng mabuti ang iyong asawa at anak, pero huwag mong limutin ang lahat ng tumulong sa'yo. Kailangan kasama sila sa ani, kasi sila ay nagtanim. Kaya masama naman yung asawa ka ngayon, sinosolo mo na lang tong asawa mo, sinosolo mo ang kita niya, inilalayo mo sa mga kamag-anak. Bakit? Ikaw ba nagpakalaki dyan? Ikaw ba nagpaaral dyan sa napangasawa mo? Hindi naman. Tapos gusto mo, ikaw na lang aani? Tanim mo ba yan? Dapat ang tao lumalagay sa lugar. Hindi mo ipinagdaramot yung asawa mo sa kanya mga kamag-anak. Hindi puro kamag-anak mo lang nakikinabang, yung kamag-anak ng asawa mo, puwera na. Lahat ng tumulong sa inyo, kaysa lalaki, kaysa babae, pare-pareho yung susuklian. Dahil lahat ng nagtanim, sabi ng Diyos, dapat umani. Receiving without giving back does not complete the cycle of receiving and giving. It does not complete the circle of life. So be grateful, be generous to those who helped you and who are still helping you. Beneficiary, give back to your benefactor. Recipient, give back to your giver. Give to others, even to those who have not given to you, so that you could start another cycle of planting and harvesting. Kung meron tayo dahil pinapauso,
Yun yung pagiging mapagbigay, hindi pagiging maramot. Kasi kung minsan, pag naging madamot ka, yan ang kokopyahin ng lahat. Lahat madamot na. Pero pag may nagbigay, lahat naman nagbibigay din. Magpauso tayo kung ano yung mabuti, kung ano yung maganda. And those who are blessed should expedite becoming blessings themselves. Pagka ikaw ay tumatanggap, dalian mo yung panahon na matatapos ang pagtanggap mo para mabaligtad mo na ikaw naman na magbigay. Dapat goal natin yon. Ang aking pangarap ay tumigil umasa, tumigil humingi, kundi mabaligtad ito. Ako naman ang makapagbigay. Ako naman ang pwedeng asahan. That is the circle of a godly life. From receiving to giving. And that is what God would like to see happening in our lives. Panginoon, turuan niyo kami na i-apply ito sa aming buhay. Papaano mapapaluwag namin ang buhay ng lahat sa paligid sa pamamagitan na magiging mapagbigay at hindi pala asa lamang. Balansehin namin, Panginoon, na sa bawat tinatanggap namin, meron din kaming ibinibigay. At dan sa gayon, maluwalhati kayo. And the laws that you have crafted, that you have created, that govern life, will be implemented. And this life will be in order. Abundant, happy, restful. Pag-isipan natin, mga kapatid, ang mga bagay na ito at higit sa Diyos ang kakayahan na ito'y mailapat sa ating pang-araw-araw na buhay. Lord, as your people ponder this wisdom, let your voice be heard. Teach us how to make it personal, how to apply it in our daily life. The Lord has to be exalted. And one of the best ways to exalt the Lord is to love whom God loves. And God loves children. Yan po ang ating pag-aaral ngayon, how to treat children. Dear God, we thank you that you call us your children. That each of us is a child of your majestic parenthood. Salamat, Panginoon, at nawa maunawa namin ito at maunawa rin namin kung paano tulad mo ay magmamahal din kami ng ibang children. Father, forgive us our sins, cleanse us from all our iniquities, make us whole, and teach us. Kayo po ang nais naming marinig, tinig nyo, gamitin nyo lang po ang inyong lingkod, magpalaya po kayo, magturo, magtuwid, magpalakas sa aming lahat, at nawa ang pangalan nyo madakila namin. We commit everything to you, Father, asking you to bless us in the name of your Son, Jesus. Amen. How to treat children. Matthew 19:13 to 15. Some people brought their children to Jesus so that he could place his hands on them and pray for them. His disciples told the people to stop bothering him. But Jesus said, "Let the children come to me, and don't try to stop them. People who are like these children belong to God's kingdom." After Jesus had placed his hands on the children, he left. Maraming nagdadala sana ng mga bata sa Panginoon para pagpalain niya, pero pinigil ng mga alagad at ayaw nilang palapitin, at sila ay pinagsabihan ni Jesus, "Hayaang lumapit sa akin ang mga bata
sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa mga gaya nila. At pagkatapos, binasbasan niya ang mga bata, kinalong, nilapatan ng kamay, bago siya umalis. Historical and archaeological finds strongly suggest that children in biblical times were nobodies. Hindi masyadong pinapahalagahan ng mga bata noong unang panahon. Hindi tulad ngayon na halos ang Panginoon ng mga tahanan ay mga bata na. Pero noon, halos binabaliwala. In fact, children got served as offerings, as sacrifices. Not only to pagan gods, but also unbelievably even to Yahweh. Matatandaan natin that Isaac was to have been offered by Abraham. Nakarecord yan sa Genesis 22, 1-19. Mga bata, iniaalay sa apoy, sinusunog bilang offering sa religious activity. Children got sacrificed very, very easily. Tulad ni Jephthah, isang mandirigma, made a very careless vow and had to kill his young daughter just to technically fulfill it. Nasa Judges 11, 29-40. Sabi niya, papanalunin niyo lang po ako sa digmaan na ito. Pag uwi ko, ang unang sumalubong sa akin, isa-sacrifice ko. Ang unang sumalubong, anak niyang dalagita. Itinuloy niya yung kanyang panata na hindi naman natin alam kung talagang tinanggap nga ba at gusto ng Diyos yung panata niya, pero pinatay niya yung kawawa niyang anak. Children also got eaten by cannibalistic parents. Horrific. 2 Kings 6:28, sabi ng babae sa hari, another woman and I were so hungry that we agreed to eat our sons. She said, if we ate my son one day, we could eat hers the next day. Mga nanay na sa sobrang kagutuman ay naging cannibalistic at nagkasundo na iluluto ang kanilang mga anak. Paano mo ituturo sa Sunday school? Pero ginagawa nila yon. In the olden days, children got massacred for seemingly flimsy reasons. 2 Kings 2, 23-24. Mga bata na nanukso na isang propeta, nilapa ng mga oso. Children were readily sold to slavery, tulad ni Joseph. Pambayad sa utang ng mga magulang, ang mga anak nagiging alipin. Marami pa. And in this cultural climate that had very unkind treatment of children, Jesus is like a fresh wind blowing from the desert. He applies His doctrine of love for children. Na sobrang natin ma-appreciate kung atin mo nang talagang titingnan yung background, yung cultural background. Ano ba ang mga bata nung araw? Matthew 19:13, balikan natin. Some people brought their children to Jesus so He could place His hands on them and pray for them. At least some people thought that children needed and deserved Jesus' blessings. But people brought the children to Jesus for acceptance, for affirmation, and blessing. Magandang layunin na dapat gawin ng bawat isang magulang. At yan ang kahulugan na tayo nagde-dedicate ng mga bata. Inilalapit natin sa Panginoon for affirmation, for acceptance, and for blessing. Matthew 19:13, His disciples told the people to stop bothering Him. Of all people, the disciples were keeping Jesus' love inaccessible, unreachable to children. Sa halip na sila pa ang magdala ng mga bata sa Panginoon, sila pa ang sumasagabal. To them, such requests were bothersome. Abala lang. Even now, many disciples treat believers and other followers as unwanted baggage. Parang abala sa pagiging busy, abala sa ministry, forgetting that the people are really the focus of ministry. Matthew 19:14, but Jesus said, let the children come to me and don't try to stop them. People are like these children, who are like these children, belong to God's kingdom. Jesus rebukes His overzealous disciples and teaches them not to hinder children from coming near Him. Interestingly, it's not only children, but also children. They should not be prevented from getting close to Jesus. They are to be led and allowed to know the real, loving Jesus. Sabi ni Lord kasi, the kingdom of God belongs to
to those who are like these children. Hindi ibig sabihin lang to these children only, but to everybody else who have the qualities of these children. Childlike, trusting, innocent, dependent, weak. Sabi ni Lord, the kingdom of heaven belongs to people like these children. So, dalawa ang meaning, yung children themselves and people who have the qualities of children belong to heaven. At yun ang dapat na ipakilala natin sa mga bata, yung Jesus na mapagmahal, mapagtanggap, maibigin. Hindi yung panakot na Jesus. Maraming mga magulang, tamad magdisiplina, tinatakot na lang ang mga bata. Magagalit si Papa Jesus pag ginawa mo yan. Pati nga pastor, ginagamit na ganyan. Ayan na si pastor, magagalit sa'yo. Ginagamit nila yung mga iba na panakot. Mga tamad magdisiplin yung ganon. If you have to scare your children into being disciplined, that's a lazy way of parenting. Religious instruction should present the real Jesus of the Gospels. Not a Jesus that's always angry, not a Jesus that's always out to punish people. A loving Jesus is what the children and who the children should know. People who are like these children, sabi niya, belong to God's kingdom. Very interestingly, Jesus expands the application of His grace to all other persons who, like those children, are marginalized, trivialized, weak, voiceless, abused, oppressed. Sabi niya, lahat ng tao na tulad ng mga batang ito ay kinakasihan ng Panginoon at para sa kanila ang paghahari ng Diyos. So mga taong hindi lang bata, kundi tulad ng bata ay naaapi, nababaliwala, hindi pinapansin, walang tinig, parang walang karapatan. Sabi ni Jesus, sila ang gustong lingapin at kalinghain ng langit. Napakaraming spiritual application nung sinasabi niyang, the kingdom of heaven belongs to people like these children. But very clearly, Jesus accepts children as He accepts the sinners, the sick, the weak, the poor, and the rejected. Sama-sama sila sa isang grupo ng mga tao na nababaliwala, nakakawawa, naaapi nung panahon niya at sa marami pang ibang panahon. Matthew 19:15, after Jesus had placed His hands on the children, He left. Kung ano man ang ginagawa niya, hindi na yun natapos, hindi na yung binalikan, pinagpala niya yung mga bata at umalis na siya. So maaaring yun talaga ang pakay niya noong mga sandaling iyon. But very, very interestingly again, Jesus breaks tradition, corrects His disciples, and welcomes and blesses children. In fact, Mark 10:13-15, sinabi pa nga, nagalit siya sa mga disciples. Now, how do we treat children? Taking the cue from Jesus, the Lord of Lords, the King of Kings, in whose name every knee will bow, every tongue confess that He is Lord. Jesus who pleases God the Father in heaven. Jesus who is the complete personification of God in human form. Paano tayo matututumula kay Jesus kung paano itatrato ang mga bata? Accept children unconditionally. Warmly, hospitably into your family. Yan ang kauna-unahan dapat na maramdaman ng bata na siya ay accepted. Do not abort fetuses. Hindi sila inilalaglag. Hindi dahil unplanned pregnancy, nagkamali ka, lasing ka lang nun, tapos bigla ka nagdalang tao, tapos ilalaglag mo. Anong kasalanan ng bata doon? Sabi po ng maraming mga dalubhasa, maliit na fetus pa lang yung bata sa loob ng sinapupunan, nakakadama na kung wanted siya or not. Kung ibig siyang ilaglag ng kanyang ina o hindi. Kung welcome siya sa mundo. At nagkakaroon niya ng epekto sa kanyang pagkatao, sa kanyang personalidad habang buhay. Do not reject children for their inborn nature. Some children have physical imperfections. Some have talents that parents might not like. Some have inclinations that do not probably fit into the culture of the family. But the family must accept the child
unconditionally. The child did not ask to be born. Hindi naman niya ipinakiusap o ipilit na ipanganak siya. Napanganak siya dahil sa ginawa ng mga tao, ng kanyang mga magulang. Therefore, ang mga magulang ang kauna-unahang dapat tumatanggap ng walang patakaran sa bata. Do not reject children for their inborn talent or lack of it. For inborn physical attributes. Minsan, kamukha nung kapitbahay mong naiinis ka na rin sa anak mo. Minsan, kamukha ng biyanan mo para silang pinagbiyak na yoyo. Mainit tuloy ang dugo mo sa anak mo, sa sarili mong anak. Do not reject children for inborn character traits that they did not impose upon themselves or create. Do not hate children for being born this way or that way, especially if you are the parent or the family. Yes, improve children, help improve children, but do not reject or change them. Not even God changes people. The Lord changed me. May mga bagay na sabi, bakit pray na ako ng pray, hindi na-change? Yun ang nature mo. Pwede mo improvein. You can be the best version of yourself, but you cannot change yourself as you were created. God creates all people, and God knows what He's doing. Psalm 139, 13 to 16. You are the one who put me together inside my mother's body. So you are the one, not anyone else. You, O God, are the one who put me together inside my mother's body. You created me. You decided which genes from which grandparents will go into my body and my personality. You decided the mix, not me. God, you do it. And sabi niya sa verse 14, and I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous. Of this I have no doubt. Nothing about me is hidden from you. I was secretly woven together deep in the earth below. But with your own eyes, you saw my body being formed. Even before I was born, you had written in your book everything I would do. So ang sinasabi dito ng mga awit, pinupuri kita, O Diyos, dahil sa kagilagilala sa paraan mo ako nilikha. Walang nasa aking pagkatao na lingid sa iyo. Kayo po ang lumikha sa akin nung tahimik pa lang akong nabubuo sa mahiwagang lugar. Walang nangyari sa akin at nalagay sa aking pagkatao, kulay ng aking buhok, haba ng aking mga bias, kulay ng aking mata, talino ko, walang nalagay sa akin na hindi kayo ang naglagay. At dahil dyan, dahil kayo ang naglagay ng mga ganito, para na rin inilagay nyo ang mangyayari sa buhay ko. Dahil siyempre, kung binigyan mo ko ng talent sa music, well, magiging musician ako. Liba na lang sobra kung pigilin yun o pigilin ng iba. Kung ginawa mong sociable ang personality ko, ang magiging role ko sa buhay is nakikisalamuha sa maraming tao. Kung ginawa mo akong introverted, baka mga backroom jobs ang trabaho ko, yung mga tahimik na trabaho. So para nang itinakda ang mangyayari sa buhay mo dahil sa mix na ginawa sa iyo ng Diyos. At tayong mga pamilya na tumatanggap ng bawat batang isinisilang, huwag nating lilimutin yon. Hindi niya nilikha ang sarili niya, nilikha siya ng Diyos. At ang dapat gawin, mahalin, tanggapin, tulungan so the person could develop into the best versions but of his or her own self. Hindi mo pipiliting maging katulad mo, sundan ang iyong mga yapak, tularan ang naging karir mo dahil mayroong ibang nakaguhit sa kanyang palad para sa kanya. So accept children, very especially if they are yours. Woman, do not give your child's father a reason to doubt the child's paternity. Pag hindi malinaw sa lalaki na anak niya ang bata, paano niya paninindigan, paano niya mamahalin, paano niya susuportahan. At kung minsan, sa kawalang pag-iingat, may mga babaeng nalilito ang 5 lalaki kung sino sa kanila ang anak, ang ama. Kawawa yung bata dahil lahat magtatanggihan. Dahil sino ba naman ang gustong sumambot, sumalo, nang hindi siya tiyak kung kanya nga. Kaya iniingatan talaga ng babae ang kanyang sarili. Para hindi siya pagdududahan, anak ko ba talaga yan? Bakit kamukha ni kumpare yan?
di ba? Naglihi lang ako sa kanya. Parang si Maria Clara ipinaglihi kay San Antonio. Naipaliwanag tuloy kung ba't kamukha siya ni Padre Damaso. Dapat maingat dahil yung bata ang nagdurusa. Pag nalagay siya sa sitwasyon ng pagkakaanak sa kanya na questionable sa marami. Love children. Clearly, consistently, fabulously, extravagantly. That's when you can never be wasteful. Because love always accomplishes its beautiful mission. Maraming mga tao, kaya nung lumaki, masungit, mailap, mahiyain, masamang ugali, etc., etc., dahil kapos sa pagmamahal na natanggap ng bata. This feeling of not being loved enough while a child could haunt a person all her days, all his life. Yung kulang sa pag-ibig na hindi natanggap ng bata habang bata, napakahirap punan o takpan pag adult na siya. At napakarami mga tao, dysfunctional yung character, mahirap pakitunguhan. Ang pinagmumulan pag nag-research ka, a terrible childhood. A childhood that is spent not being loved, not being cared for, but in fact being rejected and sometimes even abused. Ang bawat sugat na nililikha natin sa puso ng isang bata ay halos hindi naghihilom buong buhay pag hindi nadala sa paanan ng Panginoon. Kaya hanggang ngayon, marami mga tao merong mga sari-saring anxieties. Yung mga batang laging iniiwan, hindi minahal, kulang sa yakap, kulang sa lambing, may mga separation anxiety. Kahit sa high school friend, nagagalit pag nagka-boyfriend na yung kaibigan niya, nagsiselos na kasi gusto na niya mag-attach. Kahit sa mga office mate, pagka naglakaran, hindi siya kasama, masama ang loob. Kahit sino talagang aalis kay boyfriend niya o boyfriend ng kaibigan niya, hirap na hirap ang loob niya. Hindi maka-adjust pag may taong lumalayo. Kasi nga, buong buhay, wala naman siyang kasama, walang kapiling, walang masandalan, walang masilungan. Kaya pag nakakita ng kahit sino, nagbigay ng kahit konting pagtingin, para ng talabang kakapit. Lilimutin na ang karunungan, lilimutin na ang katalinuhan, lilimutin na ang katwiran, dahil nakakita ng konting pagtingin. Kawawa ang mga batang hindi pinapalaki ng busog sa pagmamahal. Laging yun ang hanap-hanap. Kaya marami mga batang babaeng lumaking walang tatay sa bahay, ang nagiging mga boyfriend, mga mukhang tatay, mukhang lolo. Nakadalasan may asawa at mga sariling anak kasi meron siyang longing to belong to a man who has a family, to belong to a family. Nagkakariwariwara ang buhay ng babae. At ganoon din naman yung mga lalaking lumaking walang tatay sa bahay o walang nanay, may kulang na laging hinahanap. Napakadali tuloy dayain, napakadaling paibigin, at napakadaling masaktan. Gawa ng mga magulang na dapat sana'y nagmahal o pamilyang dapat ay umibig. How else do we treat children? Bring children up in the knowledge of the Lord. Dapat maunahan ang isip ng bata na ang laman ang Panginoon, ang karunungan ng Panginoon, ang katuruan ng Panginoon, para hindi maagaw ng iba't ibang mga nag-aagawang mga karunungan na tutukso sa kanya yung lugar na para sa Panginoon. Pag nauna na yan, nauna na. Mahirap na yung palitan o matabunan ng ibang mga katuruan. Kaya sinasamantala natin habang mga bata ay bata. Tinuturuan ang mga salita ng Diyos. At tuwing kaya, pinapag-aral sa mga matitinong Christian school na kahit wala ka, hindi kanya kapiling, alam mong ang naituturo sa kanya, mga bagay na maka-Diyos. Napakahalagang investment sa kanyang sariling pagkatao yon. Teach children clear moral values. To know right from wrong. Para buong buhay dala nila. Proverbs 22:6, teach your children right from wrong, and when they are grown up, they will still do right. Yung mga ibang magulang, mag-aasawa na yung anak, o lalayo, magtatrabaho, ilang taon na, 24, 23, 22, 27.
Huwag na kayong mag-alala kung naturuan nyo ng tama yan buong bata, hindi na niya yon ihiwalayan. Nasa kanya na yon, siya na yon. Maligaw man ng konti, madapa man ng konti, lumihis man ng landas ng konti, konti lang, hindi sobrang lalayo at bumabalik din. Kasi siya na yon. How do you make up for times that you missed to teach them because they were not with you when they were children? Kaya malaki pong dagok sa buhay ng ating lipunan, yung napakaraming lumalayo, nag-a-abroad para magtrabaho just to survive. We understand that people have to find livelihood, that you want to be able to earn more, to provide for the material needs of your family better. But this separation of families should not be prolonged. It must have a definite and clear ending, so that the family can be together again. That's why I am not for the policy of our government to export people and to export labor because of the social and moral cost. Our people pay a very high price for the $16 to $20 billion that overseas workers send to this country, that our government people squander foolishly. Napakalaki. $20 billion, ilang drum na luha ng lahat ng nangungulilang ina, ama, asawa, anak, ang bumubuo ng billions of these dollars. Ang laki ng cost. Kaya lagi kong ipinapayo, lalo sa mga bago palang mag-aasawa, planuhin nyo na huwag maghiwalay. Planuhin nyo na maghanap ng mga hanap buhay, mga sideline, mga negosyong magkasama kayo so you can raise your children together. Kasi kahit umuunlad ka financially, napakalaking karukhaan na hindi malimliman ang inyong mga bata habang sila'y lumalaki. Lalo pag nagiging mga teenager na kailangan maunawa, naiiwan sa mga lolang pagod na. Paralyzed na yung lola, mag-aalaga pa ng anak. Hindi siyempre, pagod na yun. Hindi na masipag magdisiplin. O kaya OA magdisiplin ng mga old maid na mga tita. Walang balance. When is enough? What is enough? So that parents can prioritize parenting. Every month, every year lost cannot be retrieved again. Mahalaga. Hindi natin kino-condemn yung pag-ihiwalay dahil sa trabaho, pero yun naman sobrang habaan. Sometimes you go abroad for need, but please don't stay too long for greed. Dapat need lang. Tapos magbalik ka na, magsama-sama na uli. Kawawa ang mga bata. Kumisang tuloy, to compensate, these children are spoiled. They are given all the material things that could be bought by money, and these children never learn contentment. So nakaka-breed tayo ng mga monsters kumisan. Siyempre, discipline ang kailangan sa bata, pero founded on, tempered by, and flavored by love. Hindi discipline lang without love. O hindi lang love without discipline na ginagawa mo. Pag 1 month ka lang a year na nandito, puro na lang love, wala nang discipline. Dahil baka lumayo pa loob sa'yo, isasandali ka lang nandyan. Kaya kulang sa balance. What are the best gifts to children? The gift of unconditional acceptance. The gift of a good example. The gift of feeling loved. And of course, the gift of being brought up in the knowledge of the Lord. Sabi naman ng iba, paano po yung discipline na sabi sa Bible, kailangan paluin ng bata? Proverbs 13:24, he that spareth his rod, hateth his son. But he that loveth him, chasteneth him betimes. Sabi ng King James Version. Sabi ng ibang version, spare the rod and spoil the child. What can we say about that? Kasi ngayon maraming mga conservative Christians, grabe pang mamalo ng bata. Kasi sabi daw sa Bible, minimize corporeal punishment. Sa pagbabago ng panahon, sa pagdaan ng maraming mga bagay, huwag masyadong maging literal sa pagsunod ng napakatatanda ng mga kaugalian. You know,
physical punishment is so Old Testament. Pero hindi po ba dapat nating sundin ang Old Testament? Kasi po, Bible yan. Di sundin mo rin ang Leviticus 20 verse 9. If you curse your father and mother, you will be put to death. Biblical din yan. Pero siguro naman, kahit anong ngayong pagiging pasaway ng bata, hindi mo pinapatay, no? Hindi ka tulad ng araw, babatuhin ang buong baryo para mamatay. So hindi ko mo nasa Bible, buong-buo mo nang lulunukin ngayon. Titingnan mo kung paano i-apply sa mga realities mo ngayon. Iba ang reality 3,000 years ago, 4,000 years ago, in tribal, rural Israel, kesa ngayon. That's why contextualization is important. You've got to study the context of the people who originally practiced the teaching in your context now. And you've got to bridge that with a lot of wise understanding, reflection. And if you're going to err, if you're going to make a mistake on the side of being loving and being kind. Sabi sa Proverbs 13:24 ng Contemporary English Version, if you love your children, you will correct them. If you don't love them, you won't correct them. At yan mga kapatid ko minsan, ang pinagkaiba-iba ng mga version. Sabi ng King James, kailangan paluin mo yan physically. Yun ang basa. Ngayon, ang Contemporary English Version doesn't even mention the word rod or pamalo. Sinabi, ituwid mo ang bata. Pag hindi mo sila itinutuwid, hindi mo sila mahal. So itutuwid pa rin, pero hindi na iginigiit ng version na palo. Kasi marami namang paraan para ipaintindi ang lesson sa isang bata. So nagkaroon ng updated rod. And obviously, the Contemporary English Version now reads the rod of the older versions as metaphor that can be applied many different ways. Kaya mahalaga, nagbabasa ka ng maraming versions. Read the old versions, read the new versions, and see why the translators are translating several ideas this way or that way. And then pray and think and study how to apply it in your life. Contextualize even the word discipline. Because sometimes excessive literal application could mislead and could be dangerous. In fact, the Bible is mostly metaphorical because it's poetry, it's wisdom literature, talinghaga, mga kwento na sinasabi sa pamamagitan ng talinghaga. Pag lagi kang naging literal, chances are you'll be cruel, you'll be unkind, and you might commit grave mistakes. So do not overly romanticize bygone periods. You've got to apply many things in the context of your reality. Parang si Lord, sobrang bawal doon ang magtrabaho sa Sabbath, pero sa panahon niya, nagpapagaling siya kahit Sabbath, which is considered trabaho. So hindi yun literal obedience to ancient teachings, but still, He obeyed the spirit of the teaching that you should love during the Sabbath, that the Sabbath should benefit people. And if working benefits you, then by all means work. You see, the contextual application of such old verses must be done carefully and studiously so that at the end of the day, the verses benefit you and not oppress you. Because God is kind and God is loving. And Jesus wants you free. Teach children to be loving. Kawawa ang batang hindi marunong magpahayag ng pag-ibig at pagmamahal. Laging nagtitimpi, sinasarili, laging hindi nagpapahayag kasi hindi naturuan, hindi na-encourage na magpahayag. Napaparusahan pa pag expressive. So all their lives, they are pent up, they're locked in, they're in themselves. Kawawa naman. And of course, teach children to work hard and to be fruitful. Do not reward laziness. Kailangan tinuturuan sila to be responsible for their actions and to receive graciously the results of the things they do. And of course, teach children to relax and enjoy life. Life is a gift of God to be enjoyed. It is not a problem to be solved. Sa pagpapalaki natin sa bata, makikita natin kung anong attitude niya paglaki.
How else do we treat children? To glorify God who loves them, bring children up in balanced growth. Dapat balanced. Make and help children grow physically, mentally, socially, spiritually, like how Jesus grew up. Luke 2:52, Jesus became wise and he grew strong. God was pleased with him, and so were the people. So Jesus grew intellectually, physically, spiritually, and socially. Balanse. Titingnan natin yun sa mga bata. Very especially, do not teach children and train children to be prejudiced. Yung hindi naman nila kilala yung tao, ginadjudge nila kasi sa dinner table nyo, naririnig, ay naku, alam mo, pagkagilagid, maitim, traidor. Ganyan agad mga kwentuhan ng mga tao. Kaya pag nakakita siya ng maitim na gilagid, judge na niya agad yung tao. Ay, alam mo, pagkakulot ang buhok, tamad, etc., etc. Pagka taga-norte, ganito. Pag taga-south, ganun. Nadidinig ng mga bata, they become prejudiced. Do not teach children to be bigoted, to be specifically hateful of people because of reasons that are not founded on reason. Hindi naman reasonable yung reason na yun. Do not teach children to be self-righteous and judgmental and narrow-minded, especially in a religious context. Nahayaan mo anak, lahat yung mga neighbors natin pupunta sila sa hell. Punta tayo kay Papa Jesus. Sabi ng bata, praise the Lord. Ang mga itinuturo mo, yung matuwa pa siya kung may pupunta sa hell dahil hindi nyo kasama sa sekta ninyo. What kind of mentality will these children have all their lives? Respect children, very especially. Sa ating kultura, sobrang pagtuturo na respect elders, we forget the flip side, which is respect children. Dapat yung ginagalang natin. Hinahayaan natin kumisa mag-isa kung gusto. Hindi mo laging tinatanong kung ayaw sumagot. Hayaan mong mamaya na lang pag nasambod na siya. Hindi laging ikaw masusunod na parang meron kang laroang susian, debaterya, na kailangan sumunod pagka gusto mo. And do not needlessly hurt their feelings. Ang mga bata, hindi natin nararamdaman, maramdamin yan. Nadidinig lang mga usapan. Meron pa, lalapit sa akin, dala-dala bata. Pastor, ito mga anak ko, napaka-hard-headed. Kasi kung kailangan mo talaga sabihin, nandidinig niya, ba't di mo isigaw sa loob ng tenga niya, hard-headed. Mga taklesang ina. Ito pong anak ko, laging bagsak sa school. Talagang kailangan mo siyang embarrassin. Tumitigas tuloy yung puso, lalong tumitigas ang loob at nagdadabog-dabog. Kasi kung minsan hindi marunong mag-handle ang matatanda. And do not abuse children, verbally, physically, emotionally. Ingatan nyo ang mga bata dahil pwede silang ma-abuse ng mga nakikitulog sa inyo mga bisita, lalo kamag-anak. According to studies, most who were abused sexually when they were kids were abused by relatives, trusted relatives. Of course, people you do not trust have no access to the children. So it is the people that you trust that should be on the list of your suspects. Of course, do not tell them naman, sususpetsa kayo. Pero iingatan nyo mga bata. Wala kayong kamuang-muang, nagpapatulog kayo doon sa kwarto niya ng mga kung sino-sino nagdadatingan sa bahay nyo, namamales pala sila. They don't know their rights, they don't know if they'll be afraid, they don't know what to do. Walang kamuang-muang ng mga magulang, ingatan nyo ang mga bata sa mga teacher, mga overnight camping, mga overnight parties. At kung minsan, kahit sa mga religious leaders and counselors, na-abuse sa mga bata. Huwag kayong parang natutulog sa pansitan na nakatungangan, nanonood ng hangin. Be alert when adults are with your children. At tuturuan nyo sila, anak, pagka merong hihipo sa'yo dito, may hihipong ganun, may halik sa'yo, huwag kang papayag, kahit sino. Kahit ka mag-anak natin, sumbong mo agad, pagalitan mo agad, huwag kang papayag. Kasi pag lagi natin tuturo sa mga bata, puro po at ang opo, na-abuse. You've got to teach children to say no. You can always tell them, anak, you can say no, but just say it politely. You may disagree with what is being told you, but disagree politely and nicely.
You don't always have to obey everything. Kasi sa pag-obey nila ng mga demented, mga calloused, and mga abusive adults, napapahamak sila. Kawawa ang mga batang hindi naturuang tumanggi, pumalag, o maghindi. Minsan buong buhay nila sila'y naapi. At naapi na, hindi pa malaman kung paano tatanggi kasi hindi naturuang tumanggi. It's part of good training because there is so many things in this world that we have to refuse. Train the children to refuse. Nicely, politely, but firmly. Especially, teach them the basis of what to refuse and what to accept. Right from wrong. And of course, do not exploit children. At kung matatanda na tayo ay tinutulungan ng ating mga anak, do not be abusive in dependence and expectation. Maraming mga anak na hindi na makapag-asawa, hindi na makagawa ng future, hindi na magawa ang gusto nila dahil dumagan na sa kanila yung buong pamilya. Do not exploit and abuse, especially when they're already earning money. 2 Corinthians 12:14, parents are supposed to take care of their children. Hindi laging sila pa yung pabigat. Sila yung hadlang para matupad yung mga pangarap ng kanilang mga anak. Progressively set children free. Mula nang naputol ang pusod ng bata mula sa sinapupunan ng kanyang ina, nagsimula na yung kanyang journey na maging independent. Mga ina, kung gusto ng Diyos na lagi inyong kabuntot ang anak nyo, dapat hindi nalalagot ang pusod. Can you imagine kung 7 anak nyo? Nilalagot ng Diyos ang pusod bilang kauna-unahang act ng pagsilang dahil yun ang kalooban niya. Tapos na yung role mo na 9 months na diretsong sa'yo nakakabit si bata. Ngayon, magpapasuso ka naman, mag-aalaga ka naman for several years, and then titigil na yon, iba nang kakainin niya, solid food na. In other words, progressive freedom ang ibinibigay natin sa mga bata. Hindi natin kokontrolin forever. We let them free to be themselves, to develop their natural gifts, to pursue their dreams and aspirations, and to love who they want to love. Hayaan ang mga anak na umibig ng iibigin. Hindi tayo mamimili. Hindi naman ikaw ang sisiping. Hindi naman ikaw ang sasama. Tapos sobrang makialam. Siyempre magpayo. At mga anak, makinig sa payo. Madalas ang mga magulang tama. Hindi naman lagi. 99% of the time lang. Diba? Na pag may kinukutuban sila doon sa gusto nyo, makinig kayo kasi merong antena ang matatanda. Alam nila kung disaster ang papasukin mo. Na ikaw naman hibang na hibang sa pag-ibig, di mo kita yon. Later na lang, sasabihin mo, tama pala ang nanay. Huli na, naanakan ka na ng 4, di ka pa napapakasalan. So tama pala ang nanay. Makikinig kayo. Pero mga magulang, nagpapayo lang tayo, huwag tayo magdikta. At the end of the day, you allow them to love who they love. Ganun ang pagiging magulang. At hindi mawawala, pinakamahalaga, pray for children. Laging pabaon nyo ay prayer, laging ang padala nyo ay prayer, prayer, lagi. Iba pa naman ang kapangyarihan ng panalangin ng magulang. Galing talaga sa pusong tapat ang pagmamahal doon sa bata. How children are loved or unloved, underloved, at childhood could have lifelong effects. Madalas ang ugali natin sa buong buhay, nabuo ng mga bata pa tayo, at binuo yun o sinira kung gaano tayo namahal o hindi namahal. So love children. Sa atin na lumampas sa childhood ng ating mga anak, lumampas sa pagiging bata, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa nating ituwid kung meron tayong na-realize, naliko sa ating paraan ng pakikitungo sa ating mga anak. At mga kapatid, kung meron sa atin na biktima kayo, na nung bata kayo, you were maltreated,
or you were abandoned, you were neglected, you were harmed, abused, forgive. Hindi nyo naman kailangang dalin buong buhay yung sugat ng nakaraan. Kayo din ang lugi kung laging sasamaangin yung loob, kikimkimin nyo ang galit, di kayo magpapatawad. Kahit saan kayo pumunta, anumang oras, dalan nyo yung asido na yon na sumusugat pa rin sa inyong puso. Magpatawad tayo sa mga nagkamali sa atin ng bata tayo, sa umabuso. Yun lang ang choice natin to recover. The other choice is to continue being angry and bitter and to continue to be damaged. Kahit ano pa ang pinagdaanan natin, the Lord can restore us. The love of Jesus can heal us. And the power of God can set us on the path that we should take. Patawarin nyo na yung mga umapi sa inyo noon. Yung mga laging galit sa inyo. Kung may nag-abuse, patawarin nyo na. Kayo rin na mahihirapan kung dadalhin nyo pa yan one more day. One more week, one more month, one more year. Let go. Let it go. And with the Lord's comfort, try to forget. Move on. There's a whole new life waiting for people who are in the Lord. He gives us second chances, third, fourth chances. Heal in the name of Jesus. Dear God, we thank you for freedom, that even people who had been chained to some wounds of the past can be free today by the power of your Son, Jesus. Salamat, Panginoon, na may kalayaan sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. At ngayon sa lahat ng tumindig, o kung meron mang di naglakas loob tumindig, pero ito rin ang panalangin, hipuin niyo ang puso ng bawat isang ganitong kalagayan. Patawarin niyo ang mga maling nagawa dahil nasugatan at meron pang kinikimkim na pait. Panginoon, sa iyong mahiwaga, makapangyarihang paraan, pagalingin mo ang sugat ng mga puso ng mga taong ito. Papaghilumin mo ang mga hapdi, ang mga kirot ng nakaraan. Dalangin namin, Panginoon, lubos na gagaling ang mga ito. At sa halip na ito ay nakakasira ngayon maging basehan ng pagbuo ng isang magandang pagkatao. Mas maging maunawain, maibigin ang mga kapatid na ito at makapagpadama sila ng pag-ibig, lalong-lalo sa mga bata. Bigyan mo nawa ang bawat isa ng pagkakataon maka-make up, makabawi doon sa kanilang mga nagawa ng mali at kung di man magawa yon sa ibang tao. Teach us to love others, to give to them the love that we failed to give to some children in the past. At nawa, Panginoon, turuan mo kami kung paano mas magiging loving. Salamat, Lord, sa pagkakataong ito na pwedeng makipaglinawan sa inyo, that we could clear the air and seek forgiveness for sins that probably have laid buried and forgotten but continue to haunt our spiritual lives. Pawiin niyo po, Panginoon, ang mga sumpang sumama sa paggawa ng mali sa mga inosenteng bata. At kung may mga pagpapala kayong na-withheld, hindi na ipadala, hindi na ibigay dahil sa mga kasalanang ito, Lord, as your people seek forgiveness, or you open the floodgates of heaven and release unto such people the blessings that you've always wanted to give them. Salamat, Panginoon, dahil pwede kaming magbulay-bulay kung paano mamahalin ng mga bata. Nawa, ang bawat batang ipinagtitiwala mo sa amin sa iba't ibang paraan, kung kami ay magulang, kami ay kamag-anak, kapatid, mga lola at lolo, o mga guro, mga iba't ibang papel namin sa buhay, teach us to be sensitive to children, mapabaunan namin sila ng pag-ibig at pagiging makadiyos na magpapalakas sa kanila buong buhay. And ask God to give you more personal applications sa ating pinag-aralan.